Isang magandang araw sa ating mga kamay-ari na nakatutok ngayon dito sa ating Co-op Mustahan via Facebook Live. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng oras at pagsuporta tuwing meron po tayong online Co-op Mustahan. Ayan, kamusta po kayo? Tayo'y nagbabalik muli sa isang segment ng ating Co-op Mustahan na kung saan hindi lang tayo basta matututo, kundi tayo rin ay mag-e-enjoy sa mga pag-uusapan natin ngayong araw. Ayan, bago po ang lahat, hayaan niyo po akong ipakilala ang aking sarili. Hello mga kamay-ari, ako ang inyong kamigs na si Karen and welcome po dito sa ating online Co-op Mustahan. Kamusta po kayo? Ayan, feel free po na mag-comment po sa ating comment section kung kamusta po kayo dyan sa inyo pong mga kanya-kanya pong tahanan. Ayan. So, syempre po, gusto ko rin po kayong makilala. Pwede nyo rin pong i-comment ang inyong pangalan at kung taga saan po kayo. And syempre, shout out din sa ating mga board of directors na nakatutok sa atin ngayong araw. Ayan, magandang araw po sa inyo, kaway-kaway. Ayan, ganon din po sa ating mga committee officers at syempre po ang ating President and CEO, GM Bert Mascariña. Magandang araw po, GM. Ayan, once again, welcome po sa ating Co-op Mustahan. Sa ngayong hapon po, tayo po ay may pag-uusapan na may pamagat na Merry and Mindful, Nurturing Mind and Heart this Christmas season. Siyempre po, dahil ilang araw na lang ay Pasko na po at papalapit na rin po yung pagsalubong natin sa taong 2026. Ayan, excited na po ba kayo? Ayan. So, ang Co-op Mustahan po na ito ay espesyal po dahil ito po ay regalo natin sa ating mga kamay-ari, ganun din sa ating magiging future kamay-ari pa lamang na nanonood po dito sa ating live. Ayan, syempre ngayong Kapaskuhan po gusto po natin na hindi lang po merry ang ating Christmas pero ganun din ang ating mga kaisipan. Ayan, ang ating overall wellness, ika nga nila. Ayan, so ngayong hapon, pag-uusapan natin paano ba magiging merry ang ating Christmas sa gitna ng stress or pagod na ating nararanasan. Siyempre, hindi ko na po patatagalin. Hindi mabubuo ang talakayan kung wala po tayong inimbitang bisita na makakasama natin ngayong hapon. So, ang ating panauhin ngayong araw ay tunay na espesyal sa ating pamilyang BCC dahil siya ay isang proud kamay-ari. At sa katunayan nga po, siya ay ating nakasama noong tayo ay nagkaroon din ng Co-op Mustahan na may temang Kumusta si Self? A Week of Nurturing and Strengthening Inner Self. Ayan. Bukod pa dyan, ang panauhin natin ngayong hapon ay naghahatid din po ng serbisyo sa ating mga kamigs sa ating BCC Inner Light Counseling and Therapy Clinic na matatagpuan nyo po sa ating BCC Negosyo Center. Ayan, ang ating guest speaker ngayong hapon ay wala pong iba, kundi ang ating proud kamay-ari, psychology doctor, AMB, Dr. Matthew M. Marcelo. Ayan, senda naman natin si Doc ng Heart React sa ating comment section. Ayan. Yes, thank you Karen. Thank you very much. Welcome, Doc. Ang saya nung introduction natin. Magandang araw sa ating lahat ng ating mga kamay-ari. I'm proud member, Migs, and proud member talaga ng ating BCC family. So, good day also to our GM Bert, Tatay, good day. At sa ating mga board of directors, good day sa ating lahat. Sa ating mga manonood at ating mga taga-subaybay. So, welcome ulit sa ating Co-op Mustahan. I think this is my second time, Karen, di ba? Yes, Doc. Dito Kayo sa po ay ating nagbabalik sa ating live Co-op Mustahan. Wow. Nakakataba ng puso talaga tong ating Co-op Mustahan. So ano ba pag-uusapan natin, Karen? Ngayon, Doc, ang topic natin ay Merry and Mindful. Yes. Merry Christmas na, Karen. Okay. Nurturing mind and heart this Christmas season dahil ilang araw na lang, Doc, tayo ay magno-Noche Buena na. Kamusta ang mga salad? Nakuha niyo na ba mga kamigs ang ating gift packs, di ba? Yes, kayo ba ay tayo meron ng Christmas package? Ayan, goods na goods yan para sa paparating na Noche Buena. Ikaw ba, Doc? Yes, nakuha ko na ang aking gift pack. Thank you ulit sa ating BCC family. Complete na. Meron na tayong pang spaghetti Yes, at meron Doc. tayong pang fruit salad. Tapos may option tayo, right, Karen? You have the option to choose from gift pack at yung ating go bag Yes, before, Doc. di ba? Opo. So, nasa ating naman kung ano yung mas gusto natin na pipiliin. Pero personally, Karen, talagang personal ko talagang pinili dahil ito ipaparating na ating mga
celebration, mga Yes, Doc. gatherings natin. At syempre, gustong-gusto natin na meron tayong ihahain sa ating hapagkainan. Ayun naman yung maganda sa ating mga Pilipino, Doc. Every Christmas, welcome ang lahat sa ating Panoche Buena. That is true, Karen. Kaya ito yung pag-uusapan natin, mga kamay-ari, tungkol Yes. sa Christmas, sa Pasko, sa New Year, itong celebration. Yes, and syempre, Doc, matatouch din natin yung paano ba gumawa ng New Year's resolution. Ayan, alam ko maganda yan, maganda yan. Gustong-gusto yan ng mga kamay-ari natin na wala pang New Year's resolution para sa paparating na 2026. Welcome, Okay. 2026. Ayan, Doc, bago ang lahat, bago tayo pumunta sa ating discussion, baka meron kasi tayong mga nanonood na ngayon lang nakanood ng ating Co-op Mustahan. Pwede bang pakilala ka, Doc, sa kanila? Alright. Ayan. Nalimutan natin. Excited tayo. So, good day ulit. Magandang araw sa ating mga kamay-ari. Dr. Matthew M. Marcelo, Tubong Kalumpang, proud member, MIGS, ng ating BCC family. I'm also a psychotherapist by profession, a teacher, a professor. I'm holding my clinic here sa ating BCC Negosyo Center. Ipopromote na natin yon, Karen. Yes. So, meron tayong BCC Inner Light Counseling and Therapy Clinic. You can find us here. You can set an appointment. Just have we have our contact details naman dito Yes. sa ating third floor ng BCC Negosyo Center. So, pinopromote na namin. Bago ko rin makalimutan, Karen, ipopromote ko na rin yung podcast namin. Meron kami Yes. podcast that is entitled Midlife Crisis. So, share, like, and subscribe na lang sa ating podcast. You can follow us through Facebook, Instagram, Twitter, at kung ano pa pang Spotify. And meron din kaming YouTube channel. So, maganda yung mga pinag-uusapan namin all about midlife. So, yun yung aking mga pinagkakaabalahan, Karen, sa school, dito sa clinic. Tapos, and you can find me anywhere. Yun, familiar Ayan. na naman ang lahat. Isang text nyo lang kay Doc, andyan na siya. Ayan, Thank you. maganda po yung sa midlife crisis. Midlife crisis. Yan. Mapapanood nyo sila doon dahil kanina lang binrowse ko yung kanilang Facebook page. Magaganda yung topic nila and I'm sure makaka-relate po hindi lang Gen Z pero lahat dahil pinag-uusapan po din nila doon pang pamilya, pang mag-BFF. Ayan. Ayun kasi yung napakinggan ko, Doc, yung pang Okay. mag-BFF. Right, yung best friend. Tama Yes. yung title ng episode na yun. Ayan. So, yan. Dahil nga ang topic natin ngayon, Merry and Mindful, Nurturing Mind and Heart this Christmas season. So, being mindful. Meron kasing word na mindful sa ating topic ngayon, Doc. Ano ba yung pagiging mindful this holiday season? Okay, mindfulness, to be exact and to be particular, we can define it in a simplest way, and that is be at the present moment. So that is mindfulness, Karen. So instead of thinking so much of your past or planning so much about your future, don't get me wrong, hindi ko sinasabing masamang magplano ng Yes. future. Pero kung nag-spend tayo ng so much time thinking about that future that is not happening yet as of the moment, you are letting go of the present things. Lalong-lalo na, kunyari, nandito tayo dun sa celebration ng Christmas, di ba? Yun yung topic natin eh. Kung tayo ay nandun sa gathering, tapos yung mind mo ay nandun sa ibang bagay, pwedeng yung past, you keep on rehashing your past, or you keep on planning about your future, now hindi pa masyado pa nangyayari, na napapabayaan mo yung present time or present moment na yung now. Yun yung pinaka sinasabi ng mindfulness. Take a moment, take a deep breath, then spend it with your loved ones and enjoy yourself being in the now, in the present moment. So that is being mindful. So, ibig sabihin, Doc, dun lang tayo sa mga nangyayari pa lang ngayon. Yes, oo. Sa Kasi madaling salita ito yung po. usual nating nagiging problem, Karen, di ba? Kung nagkakaroon tayo ng mga sinasabi natin na sa stress, di ba? Madaming factors yung stress. Lalong-lalo na, magpo-produce pa ng anxiety. So, may mga ganitong bagay. So, kapag tayo ay nandun lang sa bagay na yon na lagi mo siyang iniisip, hindi mo na na-enjoy yung ngayon. For a perfect example, Karen, when we are going to celebrate our holidays, di ba? Tapos magkakaroon tayo ng small gatherings.
'di ba? Doon sa small gathering na kung saan nandun tayo doon sa mga pamilya natin, sa mga family members natin. Tapos kumakain kayo, hindi mo na-enjoy yung food, yung lasa ng pagkain kasi iba yung iniisip mo. Wala ka doon sa mismong moment eh. Kumbaga lumilipad yung isipan mo sa Yun, mas madami exactly. pang bagay, no, Doc? Tama. So parang wala rin yung presence mo doon sa Totoo. mismong gathering or mismong celebration na inattendan mo. That is right. So doon tayo nagkakaroon ng problema kasi hindi mo na siya, uuwi ka, tapos malilipas yung mga oras na hindi mo na-enjoy yung company of each other. Eh ano ba yung pinaka-objective and goal of this holiday season, di ba? Lalong-lalo na with our culture in the Philippines, di ba? Yes. Spend more time with family. So, Doc, yung mga ganong bang na-experience natin, meron ba tayong tips or may marirecommend ka ba na dapat ko bang isipin agad yung hinaharap? Or paano ba, Doc? Paano ba dapat namin gawin? Or ng mga viewers natin na nakikinig sa atin na nakaka-experience din po ng ganon? We can do several tips, Karen. For example, yung I have notes kasi mas maganda yung may mga ganyan tayo pinag-usapan. So number 1 would be set a gentle intention each day. So when you do intention, mas maganda kasi na re-realize mo na bakit? Para saan ko ba ito ginagawa? Yun yung pinaka-importante. Bago ka pumunta, bago mo puntahan yung pupuntahan mo mga Christmas parties, di ba? Yung mga ganyan. You set an intention na today, I will choose presence over perfection. Yun yung gusto kong i-emphasize ngayon eh. Na you choose you being present in that particular situation instead of doing things and thinking of things na kailangan dapat ganito, dapat ganyan. 'Di ba? Madami tayong ganun sa utak eh. Dapat ganyan, dapat ganito. Tapos at the end of the day, hindi mo na na-enjoy kasi ang dami mong sinabi na puro negative. 'Di ba? Yun yung usual natin na problem eh, 'di ba mga kamay-ari? Yung negative thinking, being a pessimistic. So while doing so, paano ba natin masaset yung ganong intention? You need to move slowly and listen deeply. So, ang gusto kong sabihin doon, yung be in the now, you enjoy the company of your family, and try to immerse yourself. So, ano yung nangyayari? That's the time that you can activate yung active listening. So, mas maganda kasi you are trying to listen because you want to understand, not just because you wanted to respond. Yun, magandang isipin yun eh. Kasi kung tayo ay makikinig doon sa mga pinag-uusapan, lalong-lalo ng mga family members, ang set ng intention mo, hindi ko intention na mag-reply o mag-respond. I just want to understand muna. Yun yung maganda doon. Try to understand muna. Yan. So, ayan mga kamay-ari. I hope natitake note nyo ang mga tips ni Doc Matt kung kayo ay nakakaranas din ng mga ganong experience. Ayan. So, ayan. So, di ba Doc, sa social media kasi, no, may times na parang nakaka-pressure. Parang nakaka-pressure yung pagpa-holiday na. Ayan, dahil mo na rin nakikitang, kumbaga, perfect way of celebrating Christmas sa Facebook. Tapos, syempre, kung ikaw, medyo madami kang iniisip. So may mga tips ka ba dyan, Doc, na parang paano ba natin mapoprotektahan yung mental health natin when it comes sa pagbabrowse online, or paano ba natin may iwasang ma-feel pressure din sa pakikipagsabayan sa way of celebrating ng Christmas, no, sa mga nakikita natin sa social media? Okay, Karen, since this is ito, panahon mo to, Yeah. Gen Z, di ba? Mga Gen Z. Shout out sa mga ka-Gen Z ko Okay. dyan. So, you need to create a tech-free environment. Yun yung maganda nating ma-emphasize ngayon ngayong araw, yung tech-free environment. So, yung sinasabing tech-free environment, siguro mas maganda na maging ritual na rin natin kapag tayo ay kakain sa ating table. Try to get a basket or any container or a bin na you can place your phones.
'Di ba? Yeah. You just place your phones there. Pwede mo naman siyang hindi i-silent mode or just place your phones there, everyone, para naka-concentrate lang tayo dun sa ating conversation, naka-immerse tayo dun sa mismong circle, tapos i-enjoy natin yung food. Kasi when you create that tech-free environment, wala tayong distraction. Malilesen natin yung distraction. Have you noticed, Karen, di ba? Kahit tayo, di ba? Yeah. Parang sa panahon kasi ngayon, Doc, no, parang meron din kasi ako na-attendan na family gathering. And then, syempre, ito na nga lang yung time para magkita-kita ang magkakapamilya. Ay, nako. Tama. Ang mga friends, ang mga family members, ang mga cellphone talaga, Doc. Totoo. Kahit during dinner. Hindi ko alam kung kami lang yung nakaka-relate sa mga gantong pagkakataon. Pero I'm sure some of our kamay-ari, Doc, nakaka-relate sila na every time may gathering, talagang hindi maiwasan ang mag-scroll sa kanilang mga cellphone. Tama ka dyan, Karen. Pwedeng i-comment, di ba, na ating i-comment mga nyo nga viewers dyan. ngayon kung ano yung mga na-experience nila sa family nila or with friends. Yes. Kasi ito yung usual, di ba, Karen, yung cellphone. Kasi given na nandito na tayo sa era na kakabit talaga Yes ng po. katawan natin ng cellphone, na nandito yung buhay natin. Pagkagising, cellphone. Totoo naman, di ba? Pagla-lunch ka, cellphone ulit. Totoo, naabutan mo Yes. bang mag-alarm clock, Karen? Until now, Doc, nag-alarm pa Alarm naman ako. clock Ay, na not using the phone? yung sa clock side talaga. table lang, Doc. Actually, hindi. Oh, see? Di ba? Napapagala tayo yung edad natin. Kaya, Ganun yun, Karen Apo, eh. kaya ang kaharap talaga, Doc, ay cellphone, dahil ang Cellphone. alarm clock nasa At cellphone. Napansin ba natin, di ba, Karen, ang unang-unang hahanapin, lalo na ng mga younger generations, Yes. pagdating ng bahay, kung may hawak na phone, anong unang tanong? Di ba? May wifi ba dito? Yes. Di ba yun yung unang tinatanong kung may wifi. Tapos pag walang wifi, parang nabawasan na yung happiness nila, yung Yes. joy. Tapos gusto nang umuwi. Yun yung nangyayari, di ba? Magyaya, mama, papa, uwi na tayo. Kasi po, hinahanap nila ang internet. Internet ang hanap. So yun yung gusto kong i-emphasize ngayon, na you try to make this as a start, this 2025, hindi pa naman to huli, na at least ma-start ng family natin, ng ating circle, ng mga friends or relatives or your whatnot na group, na if you're going to have a celebration, try to have a tech-free table. Yun yung maganda tech-free table, na kung saan you set aside your gadgets, your phones, tapos just try to talk. 'Di ba? Maganda yung mag-usap lang tayo, kamustahan. Ito nung ginagawa natin, 'di ba? Yes, Kumustahan ng ating BCC sa ating mga kamay-ari. So ito yung maganda, na try to do that and you make it as your annual tradition. So mas maganda, tapos may nilulook forward tayo na at least once a year, di ba? At least yung ganun. Tapos mapapractice kasi masusundan nyo ng mga bata, ng younger generation na Yes. maganda ang Yung mga pakiramdam susunod pa sa atin, Doc, para at least nakikita nilang ganito yung ginagawa natin. Totoo. So sila din, pag Ganon. nasa time na sila na ganon, kumbaga nakatatak na rin sa kanila na may gathering. So pag gathering, wala mo ng phone. Totoo naman, di ba? Kahit yung kunyari pumasok sa school or kunyari pumasok sa work, na kung saan merong kainan, tapos isaset aside mo na kasi na-trained tayo na, ay, kapag eating time, let's give respect, di ba? Ayan. Ikaw ba, Doc? Kapag kumakain ka, Doc, nagtatabi ka ba ng phone? Nagtatabi ako ng phone, pero syempre hindi mo maiwasan Yes. dahil may mga makipag-usap, Lalo magko-contact na sa'yo. kung working kayo. Di ba? Ayan. Oo, pero I see to it na kapag lalabas ako and I spend time with our loved ones, I see to it na set ko muna yung phone na kahit tignan ko, pero nandun pa rin ako dun sa conversation. Kasi mas Yes. gusto pa rin natin. Yun yung sana maging second tip natin for today, Karen. At saka Na tech-free environment, parang- tech-free table. Yes. Parang yung Christmas kasi, yun na yung isa sa mga way natin para din makaka-catch up tayo sa ating mga kapamilya. Totoo ka So dyan. kung nasa phone lang tayo, paano na natin malalaman ang mga latest? Totoo, di ba? Masasayang yung oras na nag-travel kayo just to see each other. Tapos, yung pala, magpa-phones lang tayo. So, dapat pala nag-video call na lang tayo. Di ba? Pero sana yun, mga kamay-ari, if you have comments, you can drop down your comments and your reactions dun sa ating page, di ba? And also, Karen, gusto ko rin i-emphasize, when we are doing that, try to be mindful dun sa kinakain. Yun, yung kinakain, Karen. Kasi, di ba napansin natin, kain lang tayo ng kain, pero hindi natin nasa-savor yung food. Ibig ko sabihin doon,
kailan ba natin kinain yung pagkain tapos naalala mo yung ganitong memory? 'Di ba? I'm sure meron tayong mga ganon na ay kalasa to nung luto ng aking mom, ng nanay ko, or nami-miss ko. Ako personally, 'di ba? Wala na akong dad and mom. So, nami-miss ko yung lasa ng luto nila. Tapos pag meron akong nakain, 'di ba brings back memory na ay teka, parang ito yung pakiramdam eh. Parang ganito Sa Christmas sa aming family, lagi kaming may sopas. Kayo rin ba gano'n? Sa amin naman, hindi nawawala yung pansit since No, favorite pansit. siya ni Papa. So yun talaga, laging may Diba? pansit. May ganon. So, pag nakakain tayo ng ganon, di ba ang lagi nating maaalala, yung panahon ng holidays. yes. So, yun yung maganda na nasa-set yung mood, nasa-set yung tone. Going back with my first tip kanina, you set the intention, you set the mood and the tone kung bakit tayo nandun. And your intention will be just to spend quality time with each other. Ayan. So, mga kamay-ari at sa mga ka-Gen Z ko dyan, alam nyo na. Sawayin sila mama at papa kapag nagsiselfone sa Noche Buena. Tama ka dyan, Karen. Ayan, Doc. So, hindi ko alam kung meron sa ating mga kamay-ari na kapag mapapalapit yung Pasko, feeling nyo na-drain na kayo. Alright. Parang ayoko na lang umattend ng Pasko sa kasama yung mga pamilya ko. Parang gano'n. Totoo. Kasi meron tayong tinatawag na you need to honor your emotional boundaries. Yeah. Kasi di ba, eto, usually na to. Kapag nandun na tayo dun sa mga Gen Z, midlife, o kaya naman mga millennials, perfect would be yung mga millennials, yung mga young professionals, saka mga professionals, mga adults. You need to have that boundary. Kasi 'di ba, ayokong umattend Karen ng ganyan kasi makikita ko yung ganito ko. 'Di ba may mga ganun tayo lalo na pag reunions, Yes. 'di ba? Kasi 'di ba minsan offensive din naman kasi yung tanungan. 'Di ba? For example, merong lady na nandun na siya sa age of marrying age pero wala pa ring asawa. 'Di ba yun yung mga usual tanong? Yes, sa mga, lalo na kapag mga kamag-anak natin Doc, parang ako sa personal experience naman, hindi ko naman sa shout out sa mga tita ko dyan. Joke lang? Hindi, joke lang. Meron talagang ganun, hindi po natin yun may iwasan na, kunwari, nasa age na tayo for pagpapakasal. Totoo. Tatanungin ka, uy, kailan ka magpapakasal? Ayan, so ano ba yun, Doc? Paano ba natin, ano ba yung tips sa mga ganon? Ang ganyan kasi 'di ba kaya napansin mo 'di ba parang minsan parang hindi naman ko gustong pumunta na kasi ayoko na rin matanong, 'di ba? Parang iiwasan na lang, 'di ba? May mga ganun tayo mga ugali din, lalong-lalo doon sa ating mga kamay-ari din, 'di ba? Na mga single. Tapos pag tinatanong sila ng ganun, parang nakakarindi din. Kasi in the first place, this is my life, it's my choice. Pero parang requirement ba? 'Di ba? Hindi naman siya requirement. So, tulad nung tanong mo, Karen, sabi ko nga kanina, you set boundaries. So, you need to also, if you don't feel to go to the reunion, to the Christmas party, it's your choice. Pero isipin mo din, this is a once in a lifetime experience na once a year Once a year na nangyayari, a-attend 'di ka ba? sa Christmas gathering with your family. So, ang gusto kong i-point out doon, you need to set the boundaries na kapag medyo offensive na, pwede ka naman magsalita na para in a polite manner. And always remember, mga kamay-ari, dapat yung emotions of joy and sadness, they should coexist. Iyon yung pinakamahalaga natin. Na dapat yung dalawang emosyon na yun na nararamdaman natin bilang tao as a sign of respect towards others also, Karen, na teka lang, bakit yung mga ganong tao nakakapagsalita din? So sana let's be mindful. Kaya ngayon yung lagi natin sinasabi, 'di ba? Yung being mindful na kapag ikaw naman siguro ang tinanong, 'di ba? Hindi ka naman siguro rin komportable. So instead of making the atmosphere uncomfortable, para hindi maging komportable yung mga bisita or tayo mismo sa isa't isa, so why not just try to enjoy the moment? Tulad nung lagi ko sinasabi, 'di ba? Your presence is already your gift. Yung pagpunta mo, yung nandun ka,
kahit wala ka naman na dinala, pero yung nandun ka lang. Remember, Karen, yung ating mga OFWs, di ba? Meron tayong mga kamay-ari dyan na mga... Hello po di sa ba? mga nasa Shout out dyan, abroad di ba? na Mga ating nasa abroad. kamay-ari. Di ko po alam kung nakikinig kayo ngayon, pero ayan, Merry Christmas po sa inyo. Yes, Merry Christmas and Happy New Year. Happy Holidays. So tulad nung sinabi ko, Karen, di ba? Yung sa mga ganon, yung excited umuwi. Di ba? Pero yung sasabihin ng pamilya, yung presence mo lang. Yun yung kasing mahalaga. Yung presence mo lang ang mahalaga. Meron ako napanood, Karen, just to share, recently lang. Ang ganda nung movie. Hindi ko naman ito pinapromote, pero I think kung napanood na natin, yung Meet, Greet, and Buy. Ito yung kay Label Mariano, Doc. Yes. Ayan. Miss Maricel Soriano. yes. Wala naman tayong pinangahawakang sponsorship. Ako, hindi po to sponsored. Pero gusto ko lang i-point out doon kasi meron silang doon na scene kung saan yung daughter, hindi siya malapit doon sa dad niya kasi 'di ba working abroad. So, ang pinopoint, pareho naman silang may point. Kailangan ko magtrabaho para meron tayong mapangtustos. Pero may point din naman yung bata kasi yung presence mo ang importante. Growing up, parang Diba? hindi niya nafe-feel si dad. Totoo. Yung, napanood mo na ba? Hindi pa po, pero Pero kasi, parang alam mo. syempre, sa social media, Doc, malalaman mo na ang buong kaganapan ng isang movie. At maganda siya. Yes, yun po ang Maganda siya. sinasabi. Parang makaka-relate daw ang mga panganay, ang mga middle child, and also ang mga Lahat. bunso. Correct. Parang lahat. Yung pagiging mommy din, yan, Totoo. makaka-relate din sila Ang sa galing, movie. Ang galing talaga. The script itself, the plot, and the whole story. Ang galing. Anyway, going back. So, ang gusto lang nating sabihin, yung presence. Your presence will serve already as your gift to your family members and of course, to yourself. Ayan, sobrang ganda po, no? Nung nagiging discussion natin ngayon, parang hindi lang Gen Z, hindi lang pang mommy and daddy, pang lolo't lola, kundi pati rin yung mga kamay-ari natin na nasa abroad na nanonood ngayon. Ayan, so lagi nyo pong tatandaan na yung presence nyo po yung palaging magmamatter tuwing umuwi po kayo. At hindi po yung mga material gifts po. Ayan, Doc. So, paano kaya magiging mindful ang ating mga kamay-ari ngayong paparating na Pasko? Ten, 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 ten. Anong kanta yun? Merry Christmas. So, tulad nung tanong mo, Karen, you need to practice gratitude. Yun yung lagi ko rin sinasabi na yung pagpapasalamat. Yan. One of our 24 character traits. Yun, mapapansin nyo yun dito. Meron kaming poster dito sa aming Yan. BCC. Bumisita kayo dito sa aming negosyo center. Tama, yan. Bisita po kayo dito sa aming clinic na meron kaming poster talking about our 24 character traits. Isa doon yung gratitude, Karen. Yung gratitude na kung saan kailangan talaga tayong maging mapagpasalamat. Ang tip ko na mabibigay would be you practice gratitude. How? Of course, by being kind. Yun. Parang simple act of kindness. That is true. Naaalala mo yung movie ni Tom Hanks, meron siya sinabi doon sa yung ARK, yung acronym ng ARK, yung Noah's Ark. Merong ARK. Yung ARK stands for you practice one act of random kindness. ARK. So, you practice that kasi kung ako'y magiging mabait, for example, sa'yo, hindi mo ako kailangang bayaran eh. Pero, how can you repay me? Just be kind to another person. So, multiplying effect siya, di ba? Magmumultiple yung madami tayong matutulungan, madami rin tayo. Wala siguro tayo magiging problema. You practice kindness. Second, how are you going to practice gratitude aside from shared kindness? Would be, you practice also shared smile. Totoo yun, Karen. Yung pagsasmile can brighten up someone's day. Diba? Yung kahit low, medyo sad ang kanyang nararamdaman, kahit nakasabay lang natin sa jeep, diba? Tapos nangitian mo lang, diba? Parang biglang mapupukaw yung damdamin niya na, oo nga no, I need also to smile. Just that's another tip, mga kamay-ari. How are you going to practice gratitude? Just do the one act of random kindness and of course, shared smile. Yung, malay nyo po, yung simpleng pagngiti nyo lang po is malaking kahulugan po yun sa taong initian po natin. Malaking kahulugan talaga. Ayan. So,
Sabi ko nga kanina, papalapit na rin yung after ng Christmas is sasalubong naman tayo sa ating year 2026. Ayan, i-take note nyo na to mga kamay-ari. Dahil ito na yung pinaka parang highlight nyo din ngayong ngayong araw. Ulit nga. Sir George, ulitin ko. Ito yung highlight nyo ngayong araw, ang paggawa ng New Year's resolution. So, ano bang mga practical tips ang masasabi mo sa amin, Doc? Kung paano ba dapat namin gawin or paano ba namin umpisahan? Especially yung mga bago pa lang na mag-New Year's resolution, parang, ay, naisip ko, magagawa ko ng New Year's resolution ko. Paano ba namin yun masisimulan ng yung talagang matutupad naman namin gawin? Actually, nakakatuwa yung mga New Year's resolution. Para kinalakihan din natin yan, Karen. Di ba Yeah. yung sa school, pagpasok natin ng after Christmas vacation. Yes, parang na-experience ko yan, Doc, na dapat pagbalik namin after ng bakasyon, meron na kaming New Year's resolution. At magsusulat ka. Yes, kasi babasahin niyo yun sa klase. Yun yung usual na ginagawa natin. Pero ang pinakamagandang tip dyan would be, let go of perfection. So, how are you going to practice to start with your New Year resolution, ika nga? Let go of perfection, tapos you practice the mindfulness of being here. Ang ibig ko sabihin, this moment is already enough. Ang point ko doon would be, kasi di ba usually ito yung nagiging problem natin eh. Kapag nag-New Year's resolution, most of the time, hindi siya natutupad. Yes, parang nakakalahating taon pa lang, nag-give up na sila. Totoo. Ay, wag na yan. Next year na lang. Totoo, yung mga ganyan, di ba, parang tinamad na. Pero mabibigyan natin ng emphasis ang ating New Year's resolution if you are going to start with my first tip kanina. You set intention, and when you do setting of intention, ano ba talaga yung gusto mong mangyari? That's it. Set of intention, you set the mood, you set your tone, tapos maliligay mo at iligay mo lagi sa utak mo na this moment is already enough. So, ibig ko sabihin, one step at a time. Para ma-reach natin yung pinaka main goal natin sa buhay, dapat lagi nating iniisip araw-araw na you spend this quality time with your friends, with your family, and this is quality. Quality time itself. Meaning to say, you need to be in the present. Ang gusto nating i-emphasize doon would be yung mga little steps, Karen, mahalaga kasi siya eh. So, take note of those little steps. At least may little step. May step pa din, kahit wala. Pero Malaking meron bagay, pa rin. So, yes. yun yung sinasabi ko na you try to have your goal of your intention and have it equally considering yung present moment that this is enough. Kasi kung ganun yung tayong mag-isip, tingin ko matutupad natin yung ating gusto nating intention for the next year. And how are we going to do that? I'm always doing this. Lagi kong pinopromote, lalong-lalo na sa mga patients or sa mga clients natin dito sa clinic at sa iba pa, na lagi kong sinasabi, you do your journal. So, yung journaling, your diary, so maganda kasi siya eh. That helps you try to think of positive things that transpired the whole day. Kung ano nangyari buong araw, doon nakatuon yung utak mo eh, at isusulat mo. So sa journal natin na pinopromote ko, na journal, mag-diary tayo, kahit yung mga masasakit na experiences, kahit ano yung mga nararamdaman natin, isulat lang natin ng isulat. Tapos unconsciously, Karen, mapapansin mo pag nagtatagal, ang utak mo nakatuon lang siya doon sa mga magagandang nangyari sa buong araw. Tsaka parang matatrack mo kasi yung progress Matatrack mo mo. din. Parang siguro kung may yung journal ko ngayong taon, next year babalikan ko siya. Ito na pala. Galing. Meron pala akong Totoo. mga na-achieve din na sinet ko last year. Totoo. And that would be happy feeling, di ba? Doon sa pakiramdam mo. Yung ako nga, if you're going to visit the house, naka-arrange sa akin. Lako, several years na yung mga journals ko. So, lahat ng mga pinagkagawa ko, kahit yung personal secrets or personal things for me, lahat yun nakasulat doon. Tapos, and what makes it beautiful, Karen, at lagi ko siyang na aalala, kasi
gumagawa ako ng paraan para maging exciting. Ang ibig ko sabihin doon, kapag kumakain ako sa labas, Karen, kunyari yung restaurant, yung tissue, metatak, kukunin ko yun, gugupitin ko, ididikit ko siya sa the journal. Nakaka-relate ako kay Doc. Ginagawa mo rin yun? Yes po, yung katulad nung, di ko alam ko nabanggit ko to last co-op mustahan din natin na live, na yung mga ticket, yung nagpunta ako ng museum, yung mga ticket doon, dinikit ko siya sa journal ko, nilagyan ko ng date, ganun siya. Ito nga, naalala ko. Ayan. So ito, meron akong kinuha. Kanina, kumain ako doon sa isang restaurant. Tapos, meron akong nakita, di ba, meron silang paper placemat. So ito, kinuha ko siya. Tapos, gugupitin ko na lang mas maayos mamaya. Tapos, didikit ko siya sa journal. So ito yung mga nakaka-excite kasi tuwing papasyal ka sa iba, kahit yung bus ticket nga, di ba? O kaya naman yung museum tickets. Ang ganda kasi niya, pag dinikit mo na siya sa journal, you can also consider it as scrapbooking. Parang nakaka-relax din maggupit-gupit, Doc, Totoo. minsan. Hindi lang tayo basta nagsusulat, kundi yung pagkakat natin ng mga design, parang Totoo. ano na din kasi siya, way of relaxing our minds din. Totoo. It's already a form of therapy. Yeah. Kaya ngayon yung lagi ko pinopromote din dito sa clinic na you do your journal. Tapos, ang maganda doon, Karen, di ba, yung naaaliw ka, tapos na-excite ka na, ay oo nga no, punta ako sa ganito, tapos kahanap ako ng something. So nagkakaroon ka na rin ng positive note and you're trying to look forward and you're trying to enjoy the moment. Di ba, nawala na yung iniisip mo na, may problema nga pala akong ganito, ganito kasi yung gagawin ko mamaya, maglalaba pa ako. You try to enjoy the now. Ayan. So, simpleng sa scrapbook or pag-journal, makaka-enjoy na rin tayo mga kamay-ari. Hindi naman kailangan is expensive ang pagre-relax. Ayan, kung may iniisip ka, sulat mo lang and then eventually naman, ma-release mo kung ano man yung nasa isip mo dun sa notebook. Ayan. Kaya best friend namin yung mga notebook na yan. Totoo ka siya. Yung mga notebook, gusto ko yan. Kahit mga pens, para ko bumabalik nung high school. Kaya alam niyo na kung tatanungin niyo kung anong gusto ko this Christmas, notebook. Planner. Planner, notebook, or anything na pwedeng gamitin sa journal. Right. Ang galing, no, Karen? Ang galing nung usapan natin today. Parang, di ba, light lang Yes. yung mood. Tapos, we can give a lot of simple tips, lalong-lalo na sa ating mga kamay-ari na nakikinig sa atin ngayon. Tapos, masusundan nila. And we're trying to have a good outlook. What to expect for 2026. Ayan, feel free na mag-comment ating mga kamay-ari kung kayo ay nanonood pa sa atin ngayong araw at gising na gising pa. Ayan, so I hope natututo rin tayo and nag-enjoy. Ayan, Doc. So, di ba kapag papalapit na yung 2026, parang meron tayong mga gustong baguhin sa parang may mga gusto tayong baguhin sa ating sarili or improve para sa ating personal growth. So, kunyari, meron akong big and small na gusto kong ma-improve. So, ano ba yung mas effective, Doc? Mag-focus ba muna ako dun sa mga small steps lang or small goal or small improvement or talon na ako agad dun sa mas big? Actually, magandang question yun, Karen. It depends It depends do sa personality at saka kung papaano maiintindihan ng mismong tao. Kasi merong mga tao talaga, Karen, na gusto nila yung big agad. Parang excited kasi tayo, no? Ay, kaya ko to. Oo, diba? By next year, mga February, matatapos ko na to. Diba? Yung leap of faith na tinatawag Yes. natin, talo na agad talaga, diba? Tapos, positively, nakukuha naman nila yung gusto nila. Tapos, hindi na nila aatupagan yung mga subtopics, yung mga little steps kasi solve na agad yung big leap nila. Pero meron mga tao talaga na hindi ko kayang puntahan agad yung big leap na tinatawag o yung malaking big project na gusto mo ma-achieve. You can start with small things. So going back to your question, it depends do sa tao. So kung paano natin, ang unang-una mo dapat alamin, Karen, would be try to know better of yourself. Mas kilalanin mo muna, mas intindihin mo muna, paano mo ba siya matatanggap kung pumalpak, paano ka ba tumatanggap ng pagkatalo, ng pagkakamali, and how are you going to plan for another step. So, that's the perfect thing that we can give as a tip for today. Try to know better of yourself muna. So, kung mas makikilala mo yung sarili mo na medyo kampante ka na, ay, kaya ko tong talunin muna ng big step. Mas kaya ko na agad para lalaktawan ko na yung mga little ones. So it depends
kung anong gusto mo. Kasi merong mga tao na mas na-enjoy yung journey going to the destination. For myself, I'm the kind of person na mas try to enjoy the journey instead of the destination itself. Mas maganda kasi na iniintindi muna natin yung papunta. Yes. Tsaka mas fulfilling, Doc. Pag alam mong hindi ka Exactly. nagmadali. Pag Totoo. alam mo na step by step nag-i-improve ka bago mo marating yung sinasabi nating big improvement or big growth Totoo. sa mga buhay natin. So, like I said a while ago, it depends from person to person. So, going back, what I'm trying to say is, try to know first better yourself. Kung papaano ka tumatanggap ng pagkatalo, ng pagkakamali, ng disappointment and frustrations, how are you going to deal with those things. So, pag medyo alam mo na kung big step ba ako or little steps lang muna. Ayan, sobrang ganda ng discussion natin ngayon, Doc. Ako din, sa sarili ko, nag-enjoy ako kapag meron tayong Thank you. kumustahan. Kasi pati ako natututo, and habang nakaupo ako dito at ini-interview ko si Doc, pati ako is natututo, and syempre, masishare ko din yan sa family ko and sa friends. So, ayan, Doc. So, meron ka pa bang final tips? Ayan, para sa paparating na Christmas and New Year sa ating mga kamay-ari. So, what I'm trying to emphasize would be sa ating mga kamay-ari is yung presence natin. Kung saan man tayo, o hindi, o kaya o sa mga gatherings natin na magkakaroon. Kasi ito yun ito yung mga time na sunod-sunod, di ba? Yung, Christmas party tayo, Christmas party kay reunion, ganyan, di ba? kay Christmas party kay ganito. Di ba? Sunod-sunod yan. Pero try to remember na isa lang ang buhay natin. Just try to enjoy anong ino-offer and try to enjoy yung mga pagkakataon. So, ito yung mga chances di ba? So, every opportunity, just grab it. Kung merong opportunity, grab it. Para wala tayong second thought na pagsisisihan, yung mga ganyang bagay, wala tayong ibang iniisip. Pero, just grab it. Para mas ma-enjoy mo while grabbing it, kapag nakapunta ka na doon sa mga choice mo, nag-say yes ka na, try to immerse yourself better and try to enjoy the moment, the company of the people around you. Yun yung maganda kasi kapag na-enjoy mo siya, always remember yung tulad ng sinabi ko kanina, Karen, na your presence is already your gift to yourself. Ayan. Bigyan naman natin si Doc Matt ng virtual clap, kamay-ari. Ayan. Thank you very much po. Thank you. Ayan, isang fruitful conversation na naman yung nagkaroon tayo kay Doc Matt ngayong araw. So, yan, feel free mag-comment kung ano ba yung mga natutunan nyo. Kung may katanungan kayo kay Doc Matt, ayan, free po kayong mag-comment or kaya po ay mag-message sa ating Facebook page. Ayan, Thank you, so Karen. bali, alam mo ba, Doc Matt, hindi lang ito yung huli na magkakaroon tayo ng co-op mustahan, kundi sa susunod na taon, ayan, marami na rin tayong magiging co-op mustahan. So, Nice. Invite mo lang ako, Karen. gagawin natin to quarterly. At malay nyo, hindi lang si Doc Matt yung susunod natin na guest. Marami pa tayong mga iimbitahan na makakatulong sa atin, sa personal growth, and syempre para mag-guide din tayo sa ating paglalakbay sa ating mga buhay. Ayan, we are so grateful, Doc Matt. Thank you very much, sa Karen, for oras having me. na palagi mong binibigay sa amin at syempre sa Anytime. walang sawang suporta sa BCC. Anytime. Ayan, proud na proud kamay-ari, Dr. Matthew Marcelo. Thank you po. Ayan, syempre po yung mga may katanungan tungkol sa ating inner light. Ayan, i-flash natin sa screen ang ating mga information. Ayan. So, matatagpuan nyo po yan dito sa Negosyo Center at naka-flash po sa screen ang contact number ng mga pwede nyo pong text or tawagan kung gusto nyo pong magpa-schedule with Doc Matt. Ayan, sabi ni Doc Matt kanina, isang text or tawag nyo lang, pupuntahan niya kayo. Tama. Just have an appointment. di ba? Yan. Ayan, mga kamay-ari, Merry Christmas Merry sa ating Christmas, lahat. Karen. Merry Christmas, mga Doc. kamay-ari. Ayan, Merry Christmas Happy holidays. sa inyong lahat. Happy holidays and syempre, advance Happy New Year. Ayan, dito na nag-e-end ang ating online co-op mustahan. Paki-follow ang ating Facebook page para sa mga susunod pang co-op mustahan. Huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-subscribe, mag-comment. Ayan, lahat-lahat na sa ating Facebook page, Barangka Credit Cooperative, MPC. Bye-bye, mga Bye, kamay-ari. everyone. Thank you. Enjoy your holidays. Enjoy.